like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Sinabihan ni Henry ang mayor na makinig sa kanya at sinabing binibigyan niya ito, na nagsumikap bilang mayor ng Anchorman sa nakalipas na 10 taon, ng pagkakataong tamasahin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi niya na gagawin niyang pinakamagandang lungsod ang Anchorman at kailangan lang panatilihin ni Haas ang titulong mayor at mabuhay ayon sa gusto nito. Idinagdag ni Henry na itataas niya ang salary ni Haas at papayagan itong magbakasyon ng madalas hanggat gusto nito. Naisip ni Haas ang isang masayang buhay at ang pagiging mayor ng pinakamagandang lungsod, kaya masaya niyang sinabi na pakiramdam niya ay malaya na siya. Samantala, nang makita ni Van si Henry, ninos siya sa pagiging kaawa-awa ni Haas at naisip ang tungkol sa pagiging disciple ni Henry sa Grand Duke. Hinawakan ni Haas ang kamay ni Henry at nagpasalamat. Sumagot si Henry na walang problema at nararapat lang ito kay Haas. Sa loob ni Henry, naisip niya na sina Haas at Van ay parehong mga taong nanatiling tapat sa kanilang orihinal na sarili kaya sila ay mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Henry kay Van na pag-uusapan nila ang mga detalye ng pagsasaayos matapos mabuo ang professional management team. Tinanong niya pagkatapos si Haas kung ang mga taong dinala niya ay nasa parlor pa rin. Sumagot si Haas na kung ang tinutukoy niya ay ang hotel manager at ang mga salbaha, dapat ay nandoon pa sila. Kumilos si Henry at sinabing dapat na silang pumunta sa parlor dahil hindi nila maaaring paghintayin ang mga ito doon ng buong gabi. Pagpasok nila sa parlor, ang mga salbaha ay nakaupong walang magawa at tinanong ni Ivory si Henry kung kailan niya ibibigay ang ipinangako. Nagtanong si Henry kung ang antidote ba ang tinutukoy nito at sinabing sapat na ang tinagal ng kanilang paghihirap at maaari na silang umalis. Inabutan niya si Ibris ng isang pouch at kinuha ito ni Ibris sabay takbo paalis. Problemadong nagtanong si Linda kung nasaan ang sa kanila. Sumagot si Henry na iyon na ang huli at ang ibinigay niya sa manager ang tanging mayroon siya at wala na siyang natitira pa. Sumigaw sila at nagsimulang umiyak. Sinabi ni Henry na sapat na ang isang pill ng antidote at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabihan silang habulin si Ibris dahil mayroon pang matitirang mga pills. Tumakas sila doon habang hinahabol ang manager. Nagtanong si Van kay Henry kung bakit sila naging ganoon. Sinabi ni Henry na nilason niya ang mga ito at nagtanong si Van kung totoo ba iyon. Sumagot si Henry na hindi, at sinabi ni Van na malupit ang ginawa ni Henry. Sumagot si Henry na nang ahas silang pumasok sa kanyang silid kaya nararapat lang iyon sa kanila. Plano ni Henry na ang recruitment kay Van ay aabot ng hindi bababa sa 10 araw, ngunit 2 araw lang ang inabot nito. Matapos tapusin ni Henry ang kanyang negosyo, nagpahinga siya ng ilang araw at pagkatapos ay umalis patungong Vivaldi kasama si Van. Sa daan, tinanong niya si Van kung may alam ba itong impormasyon tungkol sa iba pang malapit na taga-suporta ni Grand Duke Henry. Sumagot si Van na sa kasamaang palad ay wala dahil lahat ay abala sa pagtatago matapos silang utusan ng Grand Duke na magkawatak-watak. Idinagdag niya na salamat kay Grand Duke Henry, nakaligtas sila at kung hindi sila inutusang magkawatak-watak, mananatili sana sila sa palasyo at dumanas ng miserableng wakas. Nagtanong pagkatapos si Henry tungkol sa mga taong pinuprotektahan ng master. Malungkot na sumagot si Van na lahat sila ay ipinatapon. Nagtaka si Henry nang marinig ang tungkol sa pagpapatapon. Sinabi ni Van na hindi nila maiiwasan ang paratang na naglingkod sa isang traidor. Nagtaka si Henry sa sinasabi nito at naalala na sinabi sa kanya ni Silver Edward na kung isusuko niya ang kanyang buhay, titiyakin nito ang buhay at kaligtasan ng mga tao, at sumuko nga siya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Henry sa frustrasyon at lihim na pinagalitan si Silver. Sinabi ni Van na narinig niyang ipinatapon sila sa dulo ng kontinente sa isang lugar na tinatawag na Selgures sa malayong hilaga. Nagtanong si Henry kung ang Selgure na tinutukoy niya ay ang Selgure Snowfield, ang tanging lugar sa kontinente na binabagsakan ng nyebe sa buong taon, kung saan ang matinding lamig at klima ay ginagawang imposible ang paninirahan ng tao. Naawa si Henry sa kanila at naisip na ipinadala sila doon upang mamatay, sabay sumpa na ililigtas niya ang kanyang mga tao anuman ang mangyari. Tila napansin ni Van ang mood ni Henry at nanatiling tahimik ang dalawa sa kanilang paglalakbay patungong Vivaldi. Sa wakas, narating nila ang pinakamagandang entertainment city ng imperyo, ang Vivaldi.
Pagkakita sa kanyang matutuluyan, sinabi ni Van na ito ay isang kahangahangang bahay. Pagpasok nila, nagtanong siya kung nakatira ba si Henry sa ganoong karangyang bahay. Sumagot si Henry na hindi ito sa kanya at ginagamit lang niya ito na parang sa kanya. Binati sila ni Ten at nagtanong kung bakit bumalik sila agad. Sumagot si Henry na naging mas maayos ang mga bagay kaysa sa nakaplano. Sinabi pagkatapos ni Ten na ang kasama niya ay dapat na isang mahalagang tao at ipinakilala ni Henry si Van bilang ang magiging vice head ng mercenary group. Iniabot ni Van ang kanyang kamay upang batiin si Ten at ipinakilala ang sarili. Binati rin siya ni Ten at naisip na narinig na niya ang pangalang iyon noon. Nagtanong siya kung si Van ba ang posibleng si Sir Van, ang Palace's Swordmaster. Kinumpirma ito ni Henry at napaatras si Ten nang marinig ito. Sinabi ni Van na nagsisilbi na siya ngayon kay Henry sa mga dahilang hindi niya ipapaliwanag at sinabihan si Ten na huwag masyadong mag-react. Yumukod si Ten at humingi ng paumanhin, sinasabing hindi niya nakilala ang ganoon kagalang-galang na tao. Sumagot si Van na hindi siya kagalang-galang na tao at masyado siyang pinupuri ni Ten, sabay hiling na tawagin na lang siyang Van. Nag-atubili si Ten, sinasabing paano siya mangangahas na tawagin ang isang Grand Knight na tulad ni Van sa unang pangalan nito. Sumingit si Henry at sinabihan silang itigil na ang ganoong kaguluhan. Itinanong pagkatapos ni Henry ang tungkol sa gawaing ibinigay niya. Iniulat ni Ten na wala pang nakakapasa sa unang test mula noong kay Hegler at ang mga balita tungkol sa mga Hidden Masters ay lumabas na mali. Nagtanong si Henry kung ganoon nga ba talaga ang kaso at ipinaliwanag ni Ten na walang paraan para mabuo ang isang mercenary group kung walang makakapasa sa entrance test. Nagtanong si Van tungkol sa entrance test at tinanong si Henry kung maaari ba niya itong subukan. Sumagot si Henry na magiging boring ito para kay Van. Sinabi ni Van na ituturing na lang niya itong isang magaan na laro. Inutusan ni Henry si Ten na ihatid si Van sa unang test area at maghanda ng silid para dito, at sumang-ayon si Ten. Sinabi ni Henry kay Van na habang wala ito, pupunta siya para makita si Mayor Brent. Sa kanyang daan, nasalubong ni Hagler si Henry at nagpahayag ng gulat sa maaga nitong pagbabalik. Ipinaliwanag ni Henry na naging maayos ang lahat kaya bumalik siya ng maaga. Si Mia, na may hawak na strawberry, ay binati si Henry, ngunit nahulog ito at nagsimulang umiyak. Naisip ni Henry na tila itinatabi iyon ng bata. Binuhat niya ito at tinanong kung naging mabait ba siyang bata, at kinumpirma naman ito ni Mia habang umiiyak pa rin para sa kanyang strawberry. Nag-alok si Henry ng regalo na mas maganda kaysa sa strawberry, isang silver chain necklace. Isinuot niya ito ng masaya at nagpasalamat kay Henry, sinasabing napakagandang kwintas nito. Nagpasalamat din si Hagler, sinasabing hindi naman ito kailangan. Ngunit ipinaliwanag ni Henry na inaalagaan niya ang bata dahil anak ito ng kanyang subordinate at sinabihan si Hagler na huwag makaramdam ng pressure. Ibinulong pagkatapos ni Henry kay Mia na kung hahawakan nito ang kwintas ng dalawang kamay bago matulog, makakarinig ito ng mga fairies. Ngunit mahiyain ang mga ito kaya dapat siyang makinig ng maigi. Tumawa ang bata at sumang-ayon. Tinapik siya ni Henry at sinabi sa kanila na kung pupunta sila sa mansion, ang taong dinala niya, ang vice leader, ay nandoon at dapat silang magkakilala. Sumang-ayon si Hagler at umalis si Henry habang kamakaway sa kanila. Sa Vivaldi City Hall, pumunta si Henry sa opisina ni Brent at nagtanong si Brent kung anong sadya nito ng napakaaga. Binabanggit na akala niya ay aabutin si Henry ng hindi bababa sa 10 araw. Sinabi ni Henry na ito na ang ikatlong beses na may nagtanong sa kanya niyan at ipinaliwanag na naging maayos ang lahat kaya bumalik siya agad. Naupo siya sa couch at nagtanong kung kumusta ang koleksyon ng buwis. Sumagot si Brent na may kaunting pagbabago, ngunit kumikita pa rin sila ng matatag, na may kitang mahigit 100,000 gold. Nagkomento si Henry na hindi ito masama at binanggit na dahil matatapos na ang recruitment sa loob ng ilang araw, kailangan lang nilang magsumikap pa ng kaunti. Nagtanong pagkatapos si Brent kung may iba pang dahilan ng kanyang pagbisita. Ipinaliwanag ni Henry na pumarito siya upang talakayin ang isang contract, inilalarawan ito bilang isang simpleng kasunduan sa pagitan ng mga lungsod upang bigyang daan ang kalakalan at palakasin ang kanilang ugnayan. Kinwestiyon ni Brent kung kailangan ba ito, sinasabing ang lungsod ay umunlad na kahit wala ang ganoong contract. Tumugon si Henry na maaaring walang agarang benepisyo,
ngunit wala ring mawawala kay Brent. Nagpahayag si Brent ng pag-aalala tungkol sa konsepto ng joint responsibility na baka may dalang panganib. Tiniyak sa kanya ni Henry na kahit lumitaw ang sitwasyong nangangailangan ng pananagutan, hanggat buhay siya, hindi ito magiging problema at tinanong kung hindi ba nagtitiwala si Brent sa kanya. Nilinaw ni Brent na hindi ito usapin ng pagtitiwala. Tumayo pagkatapos si Henry at sinabing bibisita siyang muli upang talakayin ang mga termino ng kasunduan. Habang paalis si Henry, bumulong si Brent na wala siyang pagpipilian at nagtaka kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Sa labas, naisip ni Henry na dapat niyang bisitahin ang testing area habang nakalabas na siya. Pagdating sa test area, napansin ni Henry ang mga kalahok at naisip na bagaman nabawasan ang bilang, ang mga natira ay ang mga talagang pursigidong sumali sa grupo. Inanunsyo ng registrar ang unang nakapasa sa test at natanto ni Henry na si Van ito. Naisip niya na plano nilang i-motivate ang mga sumusubok mula pa sa simula. Nang maglaon sa tanghalian, naisip ni Henry na oras na para gawin talagang tauhan niya si Ten. Inimbitahan niya si Ten na uminom at nagtanong si Ten kung silang dalawa lang ba. Nagsalin si Henry nang inumin at tinanong si Ten kung galit ba ito sa kanya. Inamin ni Ten na oo, ipinaliliwanag na mula sa pagiging may-ari ng 10 million gold arena ay naging isa na lamang siyang creditor sa loob ng isang araw. Sinabi ni Henry na iniisip niyang palawakin ang negosyo. Kinwestiyon ni Ten kung balak ba siyang pagmanahin ni Henry sa mga negosyong iyon. Binabanggit na ang relasyon nila ay kasalukuyang nasa pagitan lang ng debtor at creditor at nagtanong kung bakit nagtitiwala sa kanya si Henry. Tumugon si Henry na ito mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang dalhin ang kanilang relasyon ng higit pa doon. Nagtanong si Ten kung ano ang labis na gusto ni Henry at bakit ito gumagawa ng seryosong kapaligiran. Ipinaliwanag ni Henry na ang kanyang pangarap ay duminahin ang kontinente at ang 10 million gold arena at ang million mercenary group ay simula pa lamang. Iminungkahi niya na itigil na ang pagiging debtor at creditor at opisyal na maging partners, nangangakong gagawin si Ten na Gold King. Napaatras si Ten sa pagbanggit ng Gold King, ngunit matapos silang mag-cheer at uminom, pumayag ito, sinasabing wala naman siyang mawawala. Opisyal na naging partners sina Henry at Ten at binisita ang management guild na Golden Fit upang mag-scout ng isang professional management team para sa Anchorman, ngunit walang umabot sa kanilang standards. Iminungkahi ni Henry na sumuko na sa management guild at tinanong ni Ten kung saan pa sila makakahanap ng accountant at professional manager. Ipinaliwanag ni Ten na kailangan nila ng accountant at manager anuman ang mangyari. Binanggit na bawat ekonomiya ay umiikot sa mga back alleys kung saan ang Vanish Road ay isang karaniwang pinagmumulan. Nagtanong si Henry tungkol sa pangangailangan para sa licensed accountants, at tiniyak ni Ten na may mga taong dating mga accountants o managers bago napunta doon. Iginiit ni Henry na hindi sila maaaring kumuha na lang ng kahit sino at binanggit ni Ten ang Angel's Embrace, pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Hisha bilang pinakamalaking grupo sa paligid. Pumunta si Henry sa Angel's Embrace at tinanong ni Ten nanograms isa sa mga miyembro kung anong sadya nila doon. Sinabi ni Ten na pumarito siya para makita ang kanilang boss na si Hisha. Sinabi ng miyembro na nag-utos si Hisha na huwag magpapasok ng kahit sino. Nagtanong si Ten kung hindi ba nila kilala kung sino siya, at mapang-uyam siyang kinilala ng miyembro. Naaalalang mula sa pagiging pinakamayamang tao sa bayan ay naging isang matandang walang pera si Ten. Nagtawanan ng ibang miyembro at nagbiro tungkol sa 10 milyong gold na hindi panghabang buhay. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Ten sa frustrasyon, ngunit hinawakan ni Henry ang braso ng lalaki, pinahihit ito sa likod, at pinagalitan ito. Inutusan niya ang ibang miyembro na ilabas ang lalaki. Sumugod silang lahat kay Henry, ngunit maya-maya lang ay nakahiga na silang lahat na walang malay sa sahig matapos ang matinding bogbog. Bumaba pagkatapos si Hisha at nagtanong kung ano ang lahat ng ingay na iyon. Pagkakita sa kanyang mga tauhan na tinalo, nagtaka ito at napansin si Henry, kinikilala ito bilang ang sword sparring champion. Hiniling ni Ten kay Hisha na makausap ito at mabilis ang isip ni Hisha na dinala sina Henry at Ten sa underground prison kung saan maraming debtors ang nakakulong. Naobserbahan ni Henry ang mga preso at natanto na lahat sila ay mga debtors.
Ipinaliwanag ni Ten na ang mga hindi makabayad ng utang ay alinman sa mananatili doon habang buhay o ibebenta bilang mga mine slaves sa malayo. Nagpalaya si Hisha ng ilang debtors mula sa kulungan. Itinuro ni Henry ang isa at nagtanong kung bakit ang ganoong kabata ay nandoon. Ipinaliwanag ni Hisha na dati itong henyong accountant na hinahanap ng lahat ng management guilds ngunit naging masyadong mapagmataas, sumubok ng negosyo, nabigo, at nauwi sa kulungan. Tinanong pagkatapos ni Henry ang bata ng pangalan nito at kung gusto nitong magtrabaho para sa kanya. Lumuhad ito at nakiusap, sinasabing ang pangalan niya ay Harris. Nagtanong si Henry tungkol sa mga halaga ng utang at sinabi sa kanya ni Hisha na kunin na lang sila bilang isang pabor. Itinuro ni Henry ang mga mantsa sa kanyang shirt. Nagtatanong kung hindi ba nakikita ni Hisha na nagkadugo ito dahil sa mga tauhan nito. Tumawa si Hisha at tiniyak na babayaran nila ito. Nag-aalok na to pa rin ang anumang gusto ni Henry.